Hi Philippines, I am Mitch Humanoy currently broadcasting from TVL Ezra Newsroom. You are currently watching Inspire, Experience, news with no bias, no exception, delivering nothing but the truth. This is Inspire Experience to Expose. Your news is our business. The latest survey from Oculum Research and Analytics reveals significant preference among Filipino regarding West Philippine Sea. According to the survey, 43% of Filipinos favor aligning with the United States over the China, in case the tension escalates in the contested waters. Alaisel Manginsay has more on this. Alaisel? Majority of Filipinos favor US over China in West Philippine Sea Dispute Survey. Nakita sa isang survey ng isang think tank na mas pinipili ng maraming Pilipino na sumusuporta sa Estados Unidos kaysa sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang press briefing ng Oculum Research and Analytics sa Intramuros, Maynila noong Biyernes, ipinakita na 43% ng mga Pilipino ang mas gusto mag-align ang Pilipinas sa US sakali lumala ang tensyon sa mabigat na inaagawang West Philippine Sea kumpara sa 3% lamang na nagmumungkahi ng pagsasama-sama. I'm Alaisel Manginsay reporting. Back to you, Mitch. Expectation of an oil price rollback dominated the economic headlines as per Department of Energy. Potential decrease in fuel prices as much as 0.45 pesos per liter for gasoline and 0.60 pesos per diesel. Eric Albaran bring us the details. Eric? Price rollback expected on April 30. Posibleng magkaroon ng pagbaba sa presyo ng langis sa huling linggo ng Abril, ayon sa Department of Energy. Ayon sa ulat, gamit ang presyo sa 4 na araw na trading, inaasahan na bababa ang presyo ng gasolina ng hanggang 0.45 pesos bawat litro, habang inaasahan magkaroon ng pagbaba ng presyo ng diesel ng hanggang 0.60 pesos bawat litro. Maaring bumaba rin ang presyo ng kerosene na hanggang 0.90 pesos bawat litro. Ang huling pag-adjust sa presyo ng produkto sa gasolinahan ay ipapahayag sa mga kumpanya ng langis sa Lunes at ipapatupad sa Martes ng susunod na linggo. I'm Eric Albaran reporting back to you, Mitch. In a move that could impact thousands of government contractual workers, President Marcos has extended the service contracts until December and directed agencies to assist in their transition to permit positions. Lindsay Medina has more on this. Lindsay? Marcos extends service of government contractual workers. Ang President Marcos ay nagpahaba ng kontrata ng mga manggagawa sa kontrata ng serbisyo at job order sa gobyerno, na ang mga kontrata ay magwawakas sa Disyembre at nag-utos sa mga ahensya na tulungan silang humanap ng permanenteng posisyon. Nagpasya si Marcos na palawigin ang employment ng mga hindi regular na empleyado ng gobyerno sa isang sektor meeting, kasama ang mga opisyal ng budget, interior, civil service at audit sa Malacanang. Noong nakaraang Miyerkules, ayon sa Presidential Communications Office sa isang pahayag. I'm Princess Medina reporting. Back to you, Mitch. Music enthusiasts, mark your calendars. Leve announced another concert in Manila as a part of her Bewitch the Goddess tour. Gian Leonida has the scoop. Gian? Lofi sets another Manila concert for 2024
Ang Grammy-winning Icelandic Chinese singer-songwriter na si Lofi ay bibisita sa Pilipinas 2 beses sa loob ng ilang buwan sa ngayong taong 2024. Kabila ang Pilipinas sa Asia at Australia leg ng kanyang nalalapit na tour na Bewitched Dagares, kung saan siya ay magtatanghal sa Mall of Asia Arena sa September 2. Ang Manila ang kanyang huling pupuntahan sa Asia bago siya pumunta sa Singapore. Bago ang 3 concert sa Australia. I'm GNC Leonida reporting. Back to you, Mitch. With the heat index in several areas reaching dangerous levels, Melissa Galion provides essential information on how to stay safe amidst the scorching temperature. Melissa? Weather update Pag-asa. Heat index in 44 areas to reach danger level on April 27. Binalaan ng Pag-asa ang Weather Bureau nitong Biyernes ng hapon na maaaring umabot sa danger level ang init sa 15 na lugar sa Sabado. Posibleng maranasan ang init na may heat index na 42 Celsius hanggang 48 Celsius sa mga sumusunod na lugar. 48 Celsius sa Dagupan City, Pangasinan, 46 Celsius sa Apari, Cagayan, 45 Celsius sa Sinay, Ilocos Sur, 44 Celsius sa Dasmariñas, Cavite, 43 Celsius sa Naiya, Pasay City, 42 Celsius naman sa Mambusaw, Capiz. Ang matinding init ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at panganib sa puso at baga. Masamang epekto sa kalidad ng hangin dahil sa pag-init ng panahon, ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng polusyon sa hangin na maaaring makaapekto sa respiratory health ng mga tao. Panganib sa pagiging sunburn at pagtaas ng panganib ng skin cancer dahil sa labis na exposure sa araw-araw. Upang maprotektahan ng kalusugan mula sa epekto ng matinding init, mahalaga na mag-ingat, magdala ng sapat na tubig, maglagay ng payong at limitahan ng oras na ginugugol sa labas, lalo na sa oras ng pinakamainit. I'm Melissa May B. Galion, reporting. Back to you, Mitch. In NBA action, the Denver Nuggets dominated the Los Angeles Lakers, taking a commanding 3-0 lead in their playoffs. Arvin Jano has the highlights. Arvin? Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Arvin Jeno at ako'y magbabalita sa inyo ngayong 2024. Ang ibabalita ko sa inyo ay about sa sports. At uunahin na natin ang basketball. Labis na umiinting ang laban sa mundo ng sports. Sa larong basketball, mga kapanay nagpapakitang gilas sa pagtutuos, habang sa tennis, mga kampiyon ay patuloy na nagbibigay ng mga nakakabighaning laban. Hindi rin magpapahuli ang ating atleta sa mga kompetisyon sa palakasan tulad ng Olympics, kung saan ang ating mga Pinoy ay nagpapakita ng tapang at husay. Tunay nga ang taang ito ay napapalibutan ng sigla at laban sa mundo ng sports, makikisa at sumuporta sa ating mga atleta sa kanilang mga laban para sa bansa. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. A recent encounter with a tricycle driver sparks online conversation after a traveler is charged an exorbitant fare. Kyle Obante has the details. Kyle? Viral online, 1,000 pesos sa singil ng tricycle driver. Isagin Los, travel content creator, ay nagulat nang subukan siyang singilin ng isang tricycle driver na Pinoy ng 1,000 pesos para sa isang sakay sa Binondo. Kahit hindi malinaw kung gaano kalayo ang kanilang ruta, ang napakalaking halaga ay malayo sa tamang singil. Matapos ang pagtatangkang tumawad, si Saigin ay nagtapos sa pagbabayad ng 250 pesos. Maaaring mag-iba ang singil sa tricycle. Ang mga sakay sa Binondo karaniwang umaabot mula 30 pesos hanggang 150 pesos. I'm Kyle Lubante, reporting. Back to you, Mitch. That wraps up our news coverage. That is for today. I am Mitch Kumanoy. Good day.